Okay, tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Wednesday. Yes. Oh my gosh, 2 days na lang, Friday na. Kala ko 2 days na lang sweldo na. Hindi. Mali na pagkakaintindi. Masyadong excited. Kasi kapag ka weekend tas walang pera, at least tambay-tambay sa bahay. O sa bagay. Oh, 'di ba? Init-init ng mga pagkain. Yan, 'di ba? Totoo 'yun. Ilang beses kayo nag-iinit ng pagkain bago nyo siya parang sinasabing, bago nyo masabing, pagod na siya. Menudo mo pagod na. Pagod na yung menudo. I-ano na natin siya, i-let go na natin siya. Huwag na natin siyang initin. Sa amin, Anli, walang fix na na bilang. Hanggat hindi nauubos. Oo, totoo 'yun. At alam mo, to be honest, sobrang bilib ako sa nanay ko pagdating sa mga ganyan. Talaga? Oo. Yung pag-iinit ng pagkain, nakala mo pag inihain niya mukhang bago pa rin. Oo. Diba? Hindi kasi baka ang ginagawa ni nanay, parang naglalagay din siya ng extenders, yung parang nagmumukha siyang bago. Ganito kasi ginagawa ng nanay ko. Kunyari yung chicken, kinagatan ko kanina. Oo. Merong ilang pirasong ilalagay na bago, ihahalo yung luma. Kaya nga, ganun. Kasi natatandaan ko, kagat ko to kanina. Ngipin ko yan eh. Alam na alam ko kasi magkahiwalay yung dalawang unahan eh. May space sa gitna. So definitely ngipin ko yan. Kasi ganyan yung ginagawa ng iba kong mga kakilala. Tapos kami din minsan. Na yun nga, parang, albawa, ito na yung naluto na siya. So para magmukha siyang bago ulit, pwedeng may idagdag ng kaunti, ganyan. Oo, totoo yun. Mga ganun. Correct. So hindi talaga napapagod sa atin yung mga ulam. Ang sa atin is hanggat hindi nauubos, di ba? Titirahin yan. Ganun. Correct. Ewan ko kung na-observe nyo, no? Pero pinag-usapan din na din pala natin to last time. Sabi ko yung sinigang sa amin, hinuhugasan yung karne, tapos saka isasawag sa ibang luto. Ganun. May ganun eh. May ganun talaga. Totoo, at walang masama doon kasi ayaw natin ng food wastage. Hindi tayo sure kung walang masama doon. Kasi baka mamaya yung ano tawag doon, yung mga syempre nasa field ng yung mga field ng kaartehan. Kasi kaming hindi maaarte, talagang okay lang, hugasan mo yung sinigang, gawin mo adobo pagkatapos, carry na yan. Ganun din naman yun, diba? Gawin mo gawin mo mechado mamaya yung sinigang kahapon, totoo, relate talaga ako dyan, kasi halimbawa merong, kunyari partner, meron natirang tawag doon, laman ng bulalo. Oo. Diba? Yung meat ng bulalo. Tapos meron pa ako natitirang sabaw ng kare-kare. Oo. Tapos wala nang laman yung kare-kare, puro sitaw na lang. Oo. Yung laman ng bulalo, yung meat ng bulalo, yun yung magiging meat ng kare-kare ko. Okay, tamo na. Diba? Ginagawa ng maraming bahay yun. Correct. Siguro medyo alanganin sa mga public places, sa restaurant. Kasi iba, ang daming tao doon. Kasi hindi mo alam yung bawat galaw ng mga tao compared kapag nasa bahay ka. Isa lang naman yung gumagalaw din eh. Either yung nanay mo or kung sino man na naka-assign sa kusina. Correct. At saka kayo din naman yun. Correct. Kapatid mo, ganyan. Totoo yun. Unlike siguro pag sa restaurant, di mo alam sino nagtira neto. Di ba kaninong tira to? Bakit may tirang ganyan? Kumbaga may standard silang sinusunod eh. At sa bahay naman, wala. Di ba pag alam ng nanay mo na pwede pang iinito, mapapakinabangan tong karne na to na galing sa sinigang, gawin nating sa ginisa naman. Di ba? Gagawin talaga nila yun. Kaysa nga naman matapon. Pero yung iba, kung may mga alagang hayop, pinapakain nila doon sa mga alaga nilang hayop. Pwede din naman. Pwede din naman. Wala naman din problema. Di ba? Totoo. So kanya-kanya po tayo ng para-paraan. Ang pinag-uusapan natin ito kasi nandito na po tayo sa panahon ng pagtitipid. Utang na loob. 31 pa yung sweldo. Di ba? Ang tagal-tagal pa. Kaya talaga namang kanya-kanyang paraan. Oo, correct. Nag-iisip talaga ng iba't ibang ways para makatipid. Di ba? At yung ibang ginagawa nila, partner, hindi sila nag-grocery kasi sa grocery mas mahal. Di ba? Pwede din. So ang ginagawa
ginagawa nila, bibili sila dun sa mga palengke, kung saan nga, rekta yung source, yan, ganun. Totoo, agree din ako doon. Pero may mga naman may mga mura namang mga bidihin talaga sa grocery. Ay, oo naman, kasi kami nag-grocery kami talaga, partner. At saka mga sari-sari store doon din kumukuha, di ba? Sa mga grocery. Yes. Yung mga alternatives na lang, kunyari, mga gulay, pwede kayong magtanim sa loob ng bahay. Meron kami sa loob ng bahay, sa pwede labas sa ng loob bahay. kung gusto mo. Gusto mo sa loob ng kwarto. Oo, nasa sayo yan. Yung magulat ka, teka, pipitas muna ako ng mustasa, ha? Habang natutulog, di ba? Tinitingnan mo, nasa tabi lang ng kama mo, di ba? Oo, yung mga halimbawa, meron kami sa harap sa terrace namin, may oregano, merong malunggay. Yun. Ang malunggay pa naman, ang malunggay ay napakadaling tumubo. Yes. At less maintenance correct, sila. sobrang low maintenance. Ang minsan nga nalulurky ako sa malunggay lagi mo na lang siya pinuputol kasi nga ang laki-laki niya na agad. So ibig sabihin, talagang mabilis po siya. Tapos malaki yung niyan yung trunk niyan tapos ang daming mga branches. Ang sipag nilang tumubo. Ang sipag nila talaga parang pinuputol mo ako, tutubo ulit ako, sabi ng malunggay. Ganun. Yan yung malunggay. At ang malunggay, alam naman po natin na napakamakapangyarihan po niyan. So pwede po kayo magpatubo niyan sa inyong mga lugar. Paano kayo nagtitipid sa bahay ninyo? Kunyari, petsa de peligro na, di ba? At alam mo matagal pa papasok ang sweldo. Paano kayo nagtitipid sa bahay bukod sa paulit-ulit ng ulam? Oo, yun talaga. Definitely paulit-ulit ng ulam, di ba? Sa labas na lang kami maarte. Sa labas ng bahay, hindi kami maarte. Pero speaking of labas, pag alam namin kailangan magtipid, ililesen yung labas. Yun, kasi hindi tama. po natin napapansin kapag tayo po ay lumalabas, kahit sabihin natin, ito lang, ganito lang, fast food lang muna tayo, di ba? So kahit fast food lang yan, kung i-adapt mo sa isang buwan, ilang beses kayong lumabas para sa fast food, di ba? Kunyari, ilan kayo sa family, let's say 4 kayo or 5, so mga 700-800, ganun. Kung ilang beses nyo yung ginagawa sa isang linggo or sa isang buwan, di ba? Pero kapag may extra pera, bakit naman hindi? Sabi ko nga, partner, mga para-paraan yan para, quality of life, to maintain the quality of life. Mag-enjoy ka, lalabas ka, ganun. Pero kapag yan na nga, pagtitipid, kailangan mo rin naman talagang tumigil. Tama, ito naman yung usapin ng mga taong ng mga taong gipit. So kung di ka gipit, hindi ka kasali, di ikaw na. Di ikaw na mayaman, ikaw na nakaluluwag-luwag. Hindi ako relate. Ew, grabe. Samantalang ako, hirap na ako. Sino kayang uutang ng pera ko? Well, kung may ganyan tambalanisa, pwede po bang magpakilala kayo sa amin? Ganun. Usapin ito ng mga taong gipit. Yan. At kayo, paano kayo nagtitipid? Bukod din sa ganyan, tulad natin, na paulit-ulit ng ulam. Correct. Yun nga, yung mga halaman na sobra. At saka mabait kaming kapitbahay, partner. Ayan, tama din yan. Kailangan mag-invest ka. Invest ka sa kabaitan. Kasi pag mabuti kang neighbor, hindi ka nila kakalimutan. Kahit hindi nila birthday, basta meron silang extra nilutong ginataan, matik meron ka din. Pero pag medyo may ugali ka, naku, mas gugustuhin na lang itapon yung extra ginataan kesa ibigay sa'yo, di ba? Yung giingitin ka pa, alam nilang wala kang ulam, tapos itatapon sa harapan ng bahay ninyo. Diba? Itapon na nga yung ginataan kasi may bago na kaming lutong ulam. Hindi pa naman panisto, pero tatapon ko na rin. Kapag kaganyan ng kapitbahay mo, hindi niya kasalanan yun, baka kasalanan mo. Baka ikaw itong medyo may ugali. Ganun. Totoo yun. May mga diskarte kami dati ng mga maliliit pa kami. Sabihin nung tita ko, Mars, ang sarap ng tinola mo, no? Ang bango, naaamoy ko. Magluluto ka ba ng tinola? Mga ganon. Ganyan. Mga simplihang mga mga patutsada. Ganon. Ganyan. Patutsada. The design is very 70s. Grabe yung mga patutsada niya sa akin. The design is so luma. Sounds so tito and tita. I know. Mga patutsada niya sa akin, hindi ko kinakaya, ha? Ayun na naman, nararamdaman ko na naman talaga ang generation. Gap. So ganun yung mga ganun patutsada. Mars, ang bango nung magluluto ka ba ng tinola? Siyempre, isa masyadong obvious naman si tita. Ako yan ba? Ganito ganun talaga, halata na. Mars, ano yung
niluluto mo? Yan, ganun muna. Oo. Ikaw, rekta na agad si tita. Tinola ba yan? Sabi niya, bakit ba ako magpapaligoy-ligoy, di ba? Sabagay. Rektahan na tayo. Sabagay. Tama naman din, para makuha na. Kasi ang pinakapunta naman doon, masyaran ka ng tinola, di ba? Totoo, syempre magsasagutin yung kapitbahay. Ay sige Mars, masarap talaga to. Syempre bibida na siya eh. Oo naman. Iyayabang na niya. Bibigyan kita, patitikimin kita ng luto ko. Oo, di ba? Ganon. So Di mamaya, tipid na sa ulam. Oo. May isang sulyaw ka doon ng ng tinola Sulyaw? maya-maya. It sounds so The design is so 60s. I know, right? Ano yung sulyaw? Yung mangkok. Mangkok. Oo, sulyaw ang tawag doon. Ano ba yan? Tagalog o Tagalog. Espanyol? Tagalog. Oo, Tagalog yan. Malalim Diba? na Tagalog. Pag uwi mo ganun, may masarap pa. Tapos ibibida pa yung ang ibibigay sa'yo, yung mas maraming papaya Ay, true. at yung mas may laman. Siyempre, ibibida niya nga ng kapitbahay mo yun eh. Sa bagay, totoo nga naman kapag ka nagbibigay din kami sa kapitbahay namin, kunyari spaghetti, lalagyan pa namin ng cheese yun. Kahit yung spaghetti namin walang cheese. Yung kanya meron. Kasi syempre, kasi nadamihan ko yung nakadisplay yung mga hotdog sa ibabaw. 7 agad yung slice ng hotdog sa Totoo kanya. yan. At mas Kasi maganda syempre, yung design. May true. presentation. Correct. De bali nang maputla yung sa amin. Basta ibibigay namin sa kapitbahay bilang pasikat ng ever so slight. Diba? Mas madami. Kung tinola, mas madaming papaya. Oo, kaya mas may malunggay. Mas may manok. Tsaka may white meat. Yes. Hindi puro balat. Sa true. Ganun. Para-paraan yun para makatipid. Medyo babait ka rin sa kapitbahay mo. Totoo Kasi naman pag may din. ugali ka, magugutom ka talaga. Correct. Pansinin niyo po yung mga taong mababait, 'di ba? Oo. Ito din yung mga taong magaan kasama. Ito yung mga taong kahit wala silang pera, isasama mo. Yung Correct. sasabihin mo sa kanya, sumama ka na, dali na. Oo, Libre ka kaya. namin. Ganon. Kumbaga parang hindi mabigat sa kalooban, pero kapag halimbawa yung sa may ugali, ang hirap niyang invite, 'di ba? Totoo din. At saka mapapansin yun, mararamdaman yun halimbawa sa magkakapit-bahay, di ba? Kami talaga yung nanay, tatay namin laging lasing eh. Oo. Kasi bakit lagi imbitado sa mga handaan ng barangay. Yan. Tawagan mo na si Maring Leonie, tatagay na mga Oo, ganon. kasi masarap kasama sa inuman. Oo, malakas. Sumasayaw, feeling ko sumasayaw si Nanay Leonie. Naglabas ng pusod yun eh. Oo. Taray, pak na pa. Joke lang. Yung ganado kasi Oo. lagi may pa-expose ng pusod. Sabi niya, naku, may inuman. Makikita na naman ng pusod ko. Nay Leonie, the design is very nakakasulasok. Sulasok! Joke lang. Joke lang. Pero pag ginaganahan, sumasayaw yun sa mga upuan. Totoo. Aminin na natin, partner, yung mga sumasayaw, sila din yung masarap sa kasama eh. Oo. Ayaw mo naman ng mga tuod na kasama sa inuman. Yung Oo, mga... iintindihin Oo, pagkatapos. intindihin. Yung mga... Basta mga tuod, basta mga intindihin. Ganyan. Correct, may among tatanungin, okay ka lang. Inimbitahan ka pa, umuwi ka na kaya? Kasi kasuhin ka pa dito. Ganyan. Magano at every time na may okasyon, so lagi silang sisigawan, Mars, ganon. Mamaya sa bahay punta ka, birthday ng apo ko. Yan, Ganon. correct. Oh, at may ma-observe mo, pag hindi lang ikaw yung inimbitahan, lahat ng mga kumare mo na doon, tas ikaw ang wala, di ba? Napag-iwanan ka ng kasiyahan, nagutom ka pa. Tama. Alam niyo meron akong kwentong ganyan na experience ko po yan eh. Tapos learning ko din yun na dapat pala hindi ako maging ganun. Para magkaugali. Nagkaroon ng realization, no? Nagkaroon ako ng realization kasi nung araw medyo sumbongera kasi ko. Parang parang Sumbongera ng bayan. Oo, sumbongera ko yung parang Ay, oo, totoo ka dyan. Oo, parang sumbongera ako noon. Nung mga bata pa ako dito sa stasyon. Nung bata pa ako, ganyan. When you're young, you don't, wala ka pa masyadong kaalaman na yung mga ginagawa mo pala, posibleng makapanakit ng ibang tao. Na may mga bagay palang hindi mo dapat sabihin, ganyan. So, may mga bagay ako in the past, nung medyo bata-bata ako, nasa early 20s, na sinasabi ko kahit hindi dapat sabihin. So, dahil doon, parang yun sumbongero ng bayan. Sumbongera parang hindi naman kailangan nga isplok to splinok ko, gano'n. May mga gano'n akong pag-splok nung bata ako kasi akala ko parang
nakakatuwa lang na i-share, gano'n. Napamalik ko namang bawal. Sorry na po. Patawarin nyo na. So anyways, may ganun akong ginawa in the past. Tapos yung splinok ko, yung sinumbong ko, basta yung nilaglag ko partner. Hindi niya matanggap na may ganun akong ginawa. Tapos hindi ko talaga alam na pag-alaman ko na lang nung nagkabigay ng regalo, ako lang yung wala. So sabi ko, tapos yung bigayan pa ng regalo, parang sa labas, yung parang hindi ko talaga makita. So parang napag-alaman ko talaga. Tinakwil ka talaga, no? Parang ganun. Sabi ko, ano kaya yung ginawa ko? Ba't di ako naka-receive ng gift? Tapos nag-isip-isip din ako, ganun pala yun. So ganyan yung mga learnings na sinasabi natin. Totoo yun. Diba? May baka kaya ganun yung treatment sa'yo kasi baka may ginawa kang hindi maganda. Yung mga ganun ba? Kaya ka hindi sinasama kasi baka may hindi ka ginawa. Pero pag-isipan mo din, pwede namang hindi naman din ikaw lang ang may kasalanan yan. Correct. O basta, just be good. Just be good and be kind, lalo na pag kulang na ang pera, ha? Tama. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Ascoff Lagundi. Para pigilan ang paglala ng ubo, inom na agad ng Ascoff Lagundi Brain Cell. Salon Perfection made possible. Aluminum hydroxide. Kasi parang gano'n, hindi ko, parang, alimbawa, ito particular to na, ngayon naman very, very close na kami, tapos lagi kami nag-uusap tungkol sa buhay-buhay, ganyan, tungkol sa motherhood, ganyan. Yun. So, nagagalaw din po ako sa Facebook sa tamang panahon. Ako na naman yung nag-freeze. So, anyways, merong one time, bata pa ako noon mga first year ko yata sa radio or second year ko sa radio. So, parang nagmi-meeting tayo. Tapos, nung during the meeting, may sinabi ako, hindi ko na nga matandaan kung ano yung sinabi ko eh. The next day, meron akong dalang regalo para dun sa isang DJ. Kasi birthday niya. Dala kong regalo. Pagdating ko sa station, galit siya sa akin. So sabi ko, bakit siya galit sa akin? Alam mo, sabi ko, para may idea kami. Si Sexy Terry. Okay. Oo, so sabi ko, dalawa lang naman kami babae nun eh. Oo. So binigay ko yung gift ko sa kanya. Sabi ko, happy birthday, ganyan. Tapos galit siya sa akin. Bata pa rin to eh. Oo. Ganyan. Tapos hindi ko talaga matandaan. May sinabi yata ako sa meeting. Tapos yung sinabi ko sa meeting, ang definition niya, hindi ko makakalimutan. Sabi niya, it ruffled a lot of feathers. Nag-search pa ako. Ano ibig sabihin ng ruffled feathers? Parang ganun. Tapos dire-diretso na siya sa mga sinabi niya na hindi mo alam na may mga parang sinabi niya, hindi mo alam na may mga sinasabi ka or sinishare ka na hindi naman pala dapat i-share, nakakapanakit na ibang tao. Yung mga ibang tao, tahimik na lang sila, mga gano'n. Parang gano'n yung mga tahimik lang sila. Ako hindi ako tahimik, gumanon siya. Parang mga gano'n. So, doon ko na-realize na, okay, meron pala akong mga ginagawa na akala ko okay lang, hindi pala. 'Di ba? Minsan kasi akala natin okay lang hangga't hindi tayo kino-call out eh. Oo, kaya importantatious din yung calling out. Kasi malay mo talaga yung taong yun, akala niya nakakatuwa yung ginagawa niya, hindi pa pala. At hangga't wala nagsasabi din sa kanya, akala niya okay lang. Kasi wala naman nagsasabi. Sa bagay, wala naman nagsasabi sa akin, mali itong ginagawa ko, di tuloy ko lang, ganun. Correct. Oo, so yun. Pag gano'n. Pag may nagsabi na, o kaya yun nga, hindi ka na sinama sa outing, hindi ko binigyan ng tinola. Yung mga ganun, marirealize mo na, ano ba yun? Ano ba yung something, di ba? May ginagawa ba ako? Masyado ba ako maingay? Or daldalera ba ako? Dakdakera, sumbongera, yung mga ganun. And ang kagandahan naman dito, ang tao po ay pwedeng mag-mature, 'di ba? Ang kagandahan naman dito kung aminin mo na, 'di ba, meron kang mga kaklase in the past na sobrang tamad na nagulat ka nung nag-reunion kayo naging doktor. 'Di ba? Alam mo hindi mo nung high school kayo hindi na mo bukas ang textbook. Nakalagi nakasalalay sa kaklase para may sagot, 'di ba? Pero tingnan mo nag-mature eventually tapos naging doktor. Tapos yung iba parang nagulat ka sobrang average nila in school tapos nagulat ka CEO, SVP, may sariling kumpanya, yung mga ganun. Ang kagandahan naman nag-e-evolve po yung tao. So, syempre when you're younger, talagang may ugali po tayo. Ako aminin ko na talagang may mga ugali po talaga tayo nakakalurke when we're younger. Na pag binabalikan ko parang, oh my God, parang, buti may friends ako. Mga nakakadiri kong ugali dati. Correct. So, buti may
friends ako. Yung mga gano'n, may mga ganyan na pwede namang magbago. 'Di ba? Pwede namang baguhin, pwedeng ayusin as you mature. Agree ako doon. Ang lahat ng tao may pagkakataon na people have the ability to change. Yes. 'Di ba? To discover changes. Kaya nga 'di ba, yung sinasabi, habang nabubuhay ka may pag-asa. Totoo 'yun. Habang nabubuhay ka may mission ka. 'Di ba? So, ibig sabihin ngayong araw na ito, kung masama ugali mo kahapon at binigyan ka ng panibagong araw, ngayong araw na ito, 'di ba? May pagkakataon kang baguhin ito. Yan. 'Di ba? Ganun 'yun eh. Kaya nga minsan sabi nila na extend yung buhay natin kasi kailangan nating i-maximize or gamitin yung araw na 'yon para may baguhin sa sarili natin. Yan. Kung ganun yung paniniwala mo. Correct. 'Di ba? Kasi may mga taong bakit siya kinuha agad ni Lord? Tapos na yung mission niya, nagawa niya na yung mission niya bilang tao. Pina-extend yung buhay natin. Ito yun yung paniniwala ko, ina-extend yung buhay natin, yung mga taong mahaba ang buhay kasi binibigyan sila ng pagkakataon na ma-maximize pa yung araw nila. Meaning, ma-discover na dapat kung may baguhin ako sa sarili ko, di ba, maging mas mabait ako, maging mas matulungin ako sa kapwa ko. Correct. Pwede Kaya nga, ganon. alam mo, partner, totoo talaga yung kasabihan na ang masamang damo matagal mamatay. See? Kasi Diba? may ano yan ang paniniwala namin dyan, ang paniniwala natin, kami ni partner, is that hanggat hindi ka kasi nagbabago, Totoo. hanggat hindi ka nagmamature, binibigyan ka ng chance ni Lord na magbago. Yung maging best version ka of yourself, ganon. Totoo. Kaya 'di ba, tama ka, partner, minsan may isip mo parang, ba't siya kinuha agad ng bait niya? Kaya minsan di ako masyadong mabait. Ayoko munang kunin. Chareng. But please don't get us wrong. Please Baka don't get mamaya us wrong, maging masama tayo para mahaba ang hindi. buhay natin sa mundo. Ang paniniwala lang is that, kaya ine-extend pa yung life mo is that meron ka pang mission. Yes. Maaaring yung mission yan is for other people or the mission is for yourself. 'Di ba? Na pwede kang maging basta yung best version of yourself. Yung ganun, yung mas selfless ka na, Maging mas mabait. mature ka na, mas mabait ka na, yung ganun. Totoo yun. So, lahat tayo may kakayahang magbago, mga kaibigan. So, yung mga taong masasama ang ugali dati, dati, wag nating husgahan. Kasi noon yun eh. 'Di ba? Dati silang marupok, dati silang haliparot, pero ngayon, 'di ba, naglilingkod. Correct. May mga gano'n, mga dating sobrang kurakot, 'di ba? Pero ngayon, napaka selfless na. May mga gano'n kasi lahat ng tao ay binibigyan ng pagkakataon na magbago. Yun. Paniwalaan natin 'yon. Well, perfect example yung mga minention natin kanina. Na totoo, no, dati may mga taong hindi mo aakalain na, hindi mo kakikitaan na posibleng magtagumpay sa buhay. Correct, totoo. Sobrang tambay, walang pakialam, walang goal. Di ba? Walang pangarap. Pag kinausap mo, parang saktuhan lang naman. Walang pagkukunan. Pero wag ka magulat ka. Minsan, di ba? Darating yung araw talaga na, ay, ang galing. Achiever pala siya. Ay, ang galing. Ano na pala siya ngayon? Di ba? Ang layo na narating niya sa buhay. Kasi nga, binibigyan tayo ng pagkakataong magbago. At nangyayari yung mga pagbabagong yun kapag nagkakaroon tayo ng time to reflect, nagkakaroon tayo ng problema sa buhay. Correct. Tsaka Diba? pag nagkakaroon tayo ng pagbabago kapag we learn also. Oo, pag may struggle, laging may changes after the struggle, after the failure. Kaya nga 'di ba sinasabi nila na kapag ka may struggle, may pagsubok, kung titingnan mo siya as negative, ganyan. Pero on a deeper perspective, pwede mo siyang tingnan as positive eh. Kasi nagkaroon ka man ng struggle, hindi ka rin naman natalo kasi nagkaroon din naman ng lesson. Totoo. Diba? Yun yung kagandahan dyan. Kung makapagsalita naman kami, kala mo lagi namin nalalearn ng lesson. Hindi rin naman. Tuloy lang po, every day is a learning process. Yes. Every day is a chance to be kinder, to learn. 'Di ba? Yung ganon. And to be the more bongga you. Partner, ka-message ko lang ngayon yung ating tawag dito, writer na Mahiwagang Bornay. So sabi niya, good morning, naalala mo ba si Isaac? Sabi niya, yung businessman na may jowang empleyado, si Eliana. Sabi niya, tapos sabi ko, yes. Sabi ko, may update. Sabi niya, sumulat si Eliana. Woy! Pero hindi pa mamaya, bukas po namin babasahin. Ano kaya yun? Ang tabayanan! Ibig sabihin, nakikinig talaga sila sa office. So, ibig sabihin, partner, yung mga judgment natin kay Eliana, baka hindi totoo. Sige, excited na ako for tomorrow.
Nako. Excited na talaga ako ng bonggang-bongga. Sino kaya mas matimbang ang opinion? Tama. Si Isaac o si Eliana? Naku, nakakalurky. Naku, surprise. Pinodcast pa natin yun. So baka ipapodcast din natin yung Oo bukas. nga. O dapat lang kasi ano yun eh. May ano sila eh. May sagutan sila eh. 'Di ba? Talagang ginamit na platform yung radio and podcast Para 'di ba? Para makapag-express ng pagmamahal. Oo, at natin malalaman din kung kung sino nga mas matimbang, depende sa sagot ng mga tao. Ay tama si Eliana. Ay tama talaga si Eliana. Correct. Tapos kukontrahin ng iba, hindi mas may point talaga si Isaac. Dapat talaga ipangalanda ka na ang pagmamahalan, hindi itinatago. Oh, at huwag tayong advance. Hindi pa natin alam ang sagot. Tingnan Malalaman natin soon. Tomorrow. Exciting. Bakit ayaw mag-silent? Chuper, ang ingay niya. Ingay nung chuper. Meron na kasing story for today na nakalaan. Kaya hindi siya mababasa today. Tomorrow siya. O yan, ang dami tuloy na excite sa kwento ng mahiwagang bunay para bukas. Maribeth Duque Malyari, ayan, super solid tambalanisa from Baguio City. Good morning. Good morning, good morning. Sabi naman ni Alibaba Noki, oy, meron pong tao na ayaw mapagsabihan. Bawal mo punahin ang kahit isa sa maling mga ugali niya. Kaya dead man na lang. Shout out sa kapitbahay namin. Meron din naman ngayon. Oo. Meron din naman talagang ganon. O parang ito yung sabi ni Acel Ramos Nimer. Ano sabi? Oo, yung kumag-anak ko taon-taon nagbabago, nagbobongga. Ano daw? Tang twister yata to eh. Okay. Yung kamag-anak ko taon-taon nagbabago, nagbobongga, kasamaan ng ugali. Shout out sa kanya. O patuloy mo pa rin bilugin ng mga magulang mo at iba pa mga kamag-anak, mabuhay ka ng matagal. O, sabi. Ganon. May galit. May inis. May yamot. May ngit-ngit no? Ito maganda yung sinabi na si Lynn Castro Santos. Challenges and trials mold us to be a better version of us. And deepen our faith to our Creator. Oh, yan, amen. Amen dyan, amen. Sabi ni Angie, so 'di ba bukas kwento ni nung isang araw kwento ni Isaac, tapos bukas kwento ni Eliana. Sabi niya, tapos sa isang araw naman empleyado naman ni Isaac ang susulat, POV naman nila. Yung mga tambalanisang empleyado. Oo nga, o malay mo, 'di ba? O sabi ni Yoka Magrod, magpapakabait na kami, mga TYA boys. Oy! Hello TYA boys! Kilala mo ba yan sila? Baka. Mga taga TYA, hindi ko alam kung TYA sa ano ba to? Sa QC? Timog, sa QC? Baka ibang TYA to. O, yun naman ang dapat talaga, sabi ni Baby Cedric Osiar. Ang importante yung natututo tayo. Sabi naman ni Geraldine Madera, good morning tambalan, may tao nga masaya kapag lugmok ka. Take note, kamag-anak pa. Oh. Parang ang daming ngit-ngit ng mga tao today. Ramdam namin kayo. O yung sabi ni Nelia Oxina de la Cruz, yung biyenan ko 93 years old na, hindi pa rin nagbabago, mataray pa din. Ay ganon. Kaya buhay pa. Charat. Oo. O, na-enjoy niya pa yung buhay kasi may kailangan, may mission pa siya. Meron pa. May dapat pa siyang ayusin. Oo, ayusin sa sarili. Stacy Louise Manalili says, hi Nicole and Chris, watching from Dubai. Feeling ko nasa Pilipinas lang ako pag pinakikinggan ko kayo. God bless po. Hello! Madaling araw dyan, alam ko early morning kapag oras ng tambalan sa Middle East. Marjorie Tamon is watching from Hong Kong.
Birthday ko po ngayon. Tambalanista po ako since 2002. Wow, taray. Kahit 2004 kami nagsimula. Okay? Happiest birthday, Manuelito V. Salud. Ayan. Uy. Happy birthday, Tambalanista since 2002. Oh, taray. Hindi pa nabubuo ang tambalanista na siya. Nakikinig ka na. Meron na Oo. siya kagad, advance na siya mag-isip. Happy birthday! Shoutout naman dyan mga idol, sabi ni Kat Kat. Good morning kay Irene Vargas, Joanne Alarcon, Liza Cabalo na nakatutok sa atin. Salamat po. Thank you, thank you. Yan. Salamat sa pagtutok. Pinapabati ni Gia Belmunti ang mga taga Nabangig, Palanas, Masbate. Ayan. Hello po. Ang mga kasamahan niya doon sa Women's Green Garden. Hello! Gina Belmonte, good morning. Good morning, good morning. Ako, dami excited bukas para sa Mahiwagang Burnay. Yes, dami. Tandaan nila yung story ni Isaac. Ito po yung yung mayamang businessman na nagkagusto sa kanyang empleyado pero ayaw nung empleyado na i-broadcast sa buong kumpanya na sila'y magjowa. Yun. Bukas may continuation ng kanyang kwento. Correct. Ngayon lang may continuation sa Oo. Bornay, 'di ba? Usually parang lang siya open-ended lang siya, yung mga Bornay natin. Lagi lang tayo nagsasabi sa mga tambalanisa natin na sumusulat na kapag ka may pagbabago na, ay hindi, meron din naman yung kapag ka nagbago na, yung mga nakagraduate na, yung mga ganon, yung mga na-experience namin. Pero love story, parang ngayon lang yung merong Oo, may yung sequel. merong sequel. Kalain mo yun, may part 2 Yes! Part 2. Ralph Caluza Lumibaw, shout out daw mga tambalanisa natin from Tagupan City. Hello po. Hello, good morning. Good morning din kay Glenda Canlapan Rogador. Sabi niya, pa-shoutout po sa asawa kong bibili lang ng suka nakaporma pa. Si Bert Rogador from Vancouver. Ganun Hello, talaga pag ganun. pinupormahan yung nagtitinda. Oo. Ay, asawa niya yun. Part ba tayo gumawa ng issue? Hindi ko nababasa lahat ng mga messages. Naghahanga daw tayo. Pinapabati ni Luke Skywalker, Ben Kenhubi, si Ma'am Zenny Dueñas Cada ng Lucena City. Get well soon daw po, Ma'am Zenny. Get well soon po. Dueñas Cada. Pagaling. Si Ivan June Hilahos is watching from Banga, South Cotabato, Tambalanisa since 2009. Salamat! Anthony Chavez is watching in Saipan. Salamat!
Thank you po sa pagtutok. Sabi ni Crisaline, kaya mahaba ang buhay ng mga may utang. Binibigyan sila ng chance na makapagbayad sa pinagkakautangan nila. Yan din naman. Ang isa sa mga posibilidad talaga. Sa true lalo din naman talaga. So yung mga may utang, ang Alam umasa na kayong this. hahaba ang buhay ninyo. Oo. Akala ninyo. Ay natin. Oo. Akala natin, may takas? Wala. Wala. Mahaba life natin. Maraming chance para tayo ay singilin. Ganun. O diba? Ang daming din eh. Nakaka-relate din yung mga kabisyo natin. Naiintindihan nila yung pinag-uusapan natin. Yeah. Okay. O, yun na muna. May shoutout ka pa, partner. Ang mga gwapong driver daw ng Pasipagtoda ng Uy. Pasong Buwaya dyan sa Imus, Cavite. Nakatutok sa atin yung mga tricycle drivers. Hello po. Good morning. Salamat. O, ano ba? Tricycle or jeepney drivers? Pasipagtoda. Dyan sa Pasong Buwaya 2, Imus, Cavite. Good morning po. Salamat sa mga poging chuper. Okay, Docs. Salamat na marami sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayong Feel Good Wednesday. Mamaya tayo ulit 9:20-ish para sa isa na namang kwento mula sa ating Hiwagang Burnay. Abangan. See you later. No.